Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pagwawaldas at pag-uubos ng pera ng taong bayan. Biruin mo, ang impeachment ng Vice President ay patatagalin po nila at posible daw po tumagal hanggang 2027 pa, mga kababayan. Gaano karaming pera po ang uubusin ng mga Pilipino sa ating buwis, samantalang napakarami pong dapat gawin sa pera, lalong-lalo po sa napakalaking problema na po ng bansa sa kahirapan at isang napakataas na inflation sa ating bansa, kawalan ng trabaho. Pero ang inuuna ng mga politiko, pang sariling interes lamang. Hindi po ba? Pakinggan po natin itong balita. Maaaring umabot pa hanggang sa 2027 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni impeachment court spokesman Reginald Tonggol na bagamat may 70 araw na estimate na itinakda base sa pre-trial order na kapwa na pagkasunduan ng depensa at prosekusyon, maaaring ma-extend pa ito dahil sa iba't ibang isyong nare-resolba ng korte, gaya ng pagpapalabas ng mga subpina. Anya, maaaring umabot sa unang quarter ng susunod na taon ang kalendaryo ng impeachment court kung hindi tutulong ang magkabilang panig na bawasan ang bilang ng mga saksi dahil hindi naman sila maaaring diktahan ng impeachment court. Grabe, no? Ganyan po kawawalang hiya ngayon ang mga politiko sa ating bansa. Dahil po sa ginawa po nilang pagnanakaw sa ating bansa, ngayon, ginagamit po ang pera ng taong bayan para po sila ay maproteksyonan at hindi managot sa ginawa nilang malawakang korupsyon sa ating bansa. At ginagamit po ang impeachment dahil po ang Vice President ay hindi po nila kaisa sa pagnanakaw at sa ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa di umano. Hindi po nila naging kaisa. Kaya po ang turing nila ay kalaban. Kaya nga po, puro po harassment, political harassment at isang damukal na propaganda at phishing expedition ang ginagawa nila sa Vice President na ginagamit po ang pera natin, ang ating buwis. Ganyan po kawawalang hiya ang mga politiko na sangkot dyan sa korupsyon. Hindi po ba? At saan ka ba naman nakakita? Sinasabi na nga ng depensa, ng defense team, ng mga abogado ng Vice President. Saan ka nakakita? Walang mga ebidensya. Walang matitibay na ebidensya sa impeachment ng Vice President. Pero, ang gusto nilang mangyari, gagawa sila ng kanila pong fishing expedition at gusto nilang pabuksan ng pabuksan yung gusto nilang pabuksan at doon sila hahanap ng ebidensya. Nakita nyo po kagaguhan at katarantaduhang ginagawa at pinag-uubra po yan. Pinag-uubra po nila yan kasi mismo sinasabi ni Senator Cayetano, ang Senado ngayon ay Senado na ng Malacanang mula nung ito ay ikudita at makabalik yung sinasabi pong mga senador ng Malacanang di umano. At alam naman natin, pagdating po sa House of Representatives, ay House of Representative din po ng Malacanang yan, di umano. Hindi po ng taong bayan. Kaya po nag-uubra lahat. Kaya nga po nauso eh. Sa panahon po ngayon, nauso na at ang ginagamit na po'y bendalo, di umano. At wala po silang panghihinayang. Dahil hindi naman po talaga sila manghihinayang sa pera ng impeachment na nagagastusin dyan sa impeachment. How many millions? Pagka po kinuwenta mo yan, mahigit 1 taon? Tatagal pa next year? Pambihira, billion ang gagastusin dyan. Hearing pa lang, billion na gastos, hearing pa lang. E paano pa yung ipamumudmud mo dyan? Yung ibibigay mo sa mga mag-i-impeach na mga kalyado mo di umano. Gaano kalalaki pa yan? Kaya nga po wala tayong nakitang malaking programa eh. Dinala lang po ang pera natin sa mga politiko. Ang pondo ng taong bayan, napunta lang po halos sa mga politikong kaalyado.
At dito sa ginagawa at sa ginagamit nila para magkaroon ng propaganda, di umano. Diyan lang po halos napupunta, umiikot ang pera ng bansa, majority. Hindi po sa proyekto napupuntang malalaking programa. Napupunta ang pera ng taong bayan dito sa impeachment, sa ICC na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, di umano. Meron din dyan, di ba? Ayon sa mga soldiers, sa mga ex-marine. Pera pa rin ng taong bayan na umiikot sa ICC. Impeachment. Siyempre, kikilos ba yan? Kung walang pera? Lahat? Hindi po ba? Kikilos po ba ng ganyan ang mga congressman, ang mga senador? Kung walang budget yan? Unbelievable. Kaya po nakakalungkot. Diyan mo itututok ang bansa. Ito ang problema ng bansa. Tapos ang hinahabol mo sa Vice President, 125 million. Tapos gusto mong i-impeach siya. Hindi naman impeachable nung mayor pa siya, vice mayor. Pabubuksan mo yung kanyang salin. Pabubuksan mo yung kanyang tax record. Pabubuksan mo yung kanyang bangko. Magmula nung vice mayor siya at mayor. Para lang hanapan mo. Para lang hanapan po nila. Nang makakuha sila ng ebidensya, pabubuksan nila. Pero wala po silang pinipresenta na mga dokumento na impeachable ang Vice President. Nakita niyo po yung fishing expedition. Kaya nakakatakot lang mga kabayan pagka ganito ang mamumuno sa ating bansa. At sana po wag po sana itong ipahintulot ng may kapal na ganitong klase pong mga tao at mga politiko ang maghari sa ating bansa. Dahil dinanas na po natin yan. Grabe, kung yung nangyari po sa panahon ng ama ay nahirapan na po tayo at nahirapan na po ang ating mga lolo, ang ating mga magulang, nahirapan na po nung panahon ng ama. Mas grabe po ang magiging pahirap sa atin pagka ganito at malala pa ang magiging panunungkulan nung anak sa ating bansa. Kasi yung ginawa po sa kaperahan at ginto, massive. Sabi nga po mga nagsusuri, mga matatalino nating mga kababayan, grabe ito na sa kasaysayan ng bansa, ito na ang pinakamatindi na korupsyong ginawa sa kasaysayan. Hindi po ba? At grabing sindikato na po ang ginagawa nila. Dahil pati po ang ating mga inaasahang mga men in uniform generals ay hindi na po kumikibo. Wala na po silang pakialam sa ating mga Pilipino na ninanakawan ng buwis dahil pinapatunayan po yan ng Korte Suprema. Yung mga pera ay nilalagay po sa mga unprogram na yan naman po ay ugat ng korupsyon. History sa kasaysayan ng bansa, isang damukal na nilalagay nila sa unprogram na tanging Pangulo lang ang pipirma at makapagre-release niyan. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kababayan, kung talagang ang Vice President ay nagnakaw at talagang siya ay impeachable, may impeach siya sa dami ng ebidensya, tatagal po ba yan ng mahigit 1 taon o sa 1 taong pa nila tatapusin at baka lumagpas pa? Tatagal po ba yan? Logic. Kung talagang Vice President ay napakarami pong ginawang pagnanakaw, anomalya sa bansa, hindi po tatagal na matagal yan. Kumpleto sila ng dokumento. Nakita nyo po ang ginagawa sa atin. 2 beses nilang in-impeach ang Vice President. Ayon sa Korte Suprema, walang ground of impeachment. Pero hindi sila pumayag. Tinuloy pa rin nila. Panibago na naman. Kaya puro pera ang ginagamit. Pera, pera! Kaya nga po mga kababayan, kung ang Panginoon lang po natin ay nagpaparusa po ng maaga at gagamit po siya ng kidlat at kulog, mauubos po politiko sa ating bansa. Konti na lang matitira. Dahil po sa nangyayari ngayon sa ating bansa, ubod po ng mga sinungaling, ubod po ng kakapal ng mga pagmumuka. Napakahusay pong magsinungaling. Yung mali, itinatama. Yung tama, minamali. Ganyan po mga politiko sa ating bansa, mga kababayan. At ang mga politiko sa ating bansa
ay hindi na po takot sa salamin. Hindi na po sila takot sa kanilang mga anino at sa kanilang mga pinagagawa. Ganyan na po ka-immune ang mga tao na yan dahil po sa pera at kapangyarihan. Di umano. Sige, gawin nyo ng gawin. Gawin nyo ng gawin. Dahil yan naman ang ginawa nyong paglilingkod sa amin. Wala naman kayong ginawa. Ni hindi man lang nyo inasikaso ang bansa. Naghihirap ang mga Pilipino. Nagtataasan ng mga bilihin. Ibinabaon nyo pa kami sa utang. Walang trabaho. Napakataas na ng krimen. Nagbalikan na naman ang mga addictus. Running in tandem. Lumalakas na naman ang mga kaliwa. Pero kayo, nakatutok lang dyan. Unbelievable. Hindi pa kayo pagtatamaan ng kulog at kidlat. Mga hindot kayo. Di umano. Yan po mga kababayan, ang nangyayari po sa ating bansa. Ang mga politiko, mga kababayan, ang tanging hangarin lang po nila ay pabagsakin ng mga Duterte. Dahil kung magiging presidente ang isang agila na manggagaling sa Mindanao, malilintikan po silang lahat. At yan naman po ang gusto natin mangyari, na maging presidente po ang agila ng Mindanao. Para po ang lahat ng ito na dinala po tayo ng mag-aapat na taon na ginawa po nila sa ating serbisyo ay puro po pang sarili lang ang ginawa po nila. Hindi po para sa atin ang ginawa nilang paglilingkod. At dapat po yan ay panagutan po nila sa ating mga Pilipino. Dapat po silang managot. Lalo-lalo po ang ginawa nilang malawakang korupsyon sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan at tayo po'y magdasal at isama po natin sa panalangin na mga taong ito ay hindi magtagumpay. Maraming salamat po sa inyo po mga panalangin, mga kababayan. Thank you rin po sa mga nakakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay ako si Pilam, Ani Jo, Jim Aris from United Arab Emirates. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinegracia from Bacolod City at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.